Binira na naman ni Tatay D si PBBM sa kanilang rally sa Dumaguete City, ang hakbang ng maisog, Peace Rally, Defend the Flag. Grabe si Tatay Digong talaga, no? Lupit ng mga sinasabi. Nasa loob daw ng 2 taon ay halos malaking kabiguan daw ang gobyerno ng PBBM sa patuloy daw ng pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, at pagtaas ng mga iba pang pangunahing pangangailangan ni Juan Pasang Cruz. Grabe talaga si Tatay Digong. At lalo daw tumaas ang kriminalidad, lalo ng paglaganap ng droga. Sabi nga ng netizen, ito si Tatay Digong talaga, masyadong matapak at matalim ang kanyang dila. Nung kanya daw administrasyon lalo din daw nagtataasan ng presyo ng bilihin. Kaya lang daw talaga, iba talaga sa panahon ni PBBM. Grabe daw, lahat ang taas ng presyo ng mga bilihin na hindi na raw kayang pasanin pa ng ating mga mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz. May punto rin naman si Tatay Digong sa 2 taon nga parang wala yatang may pakita rin magandang proyekto ang ating Pangulo ng Pilipinas, kundi lang daw magaling daw itong mag-English, pero sa gawa daw talagang wala raw naging pagbabago sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na nga sa pagtaas daw ng droga, kriminalidad. Siyempre, pagka talaga lumalaganap ang droga sa ating bayan, expect na natin yun ng kriminalidad na raw, ang kriminalidad na talaga ang kasunod. Ano ba rin sinasabi ng kanilang sinasabing peace rally ba, pagpapahiwatig pa to para lang siraan si PBBM, or sabihin ba to ang isang katotohanan na nangyayari sa ating bayan? Katulad na laging aking sinasabi, dapat talaga si PBBM gumawa nga ng magandang plano, lalo na paano may ibsan ng kagutuman, lalo na dun sa mga nasa relayan talaga na hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang pagkain at ilalapag sa kanilang hapagkainan dahil nga sa mga sitwasyon ito, lalo na sa ating political landscape ng nangyayaring awayan between Duterte at Marcoses, dahil nga siguro sabi nga ng ilang mga political analysts magpapatuloy ito lalo na sa susunod na taon ay midterm election para sa ating mga local government unit, congressman, congresswoman at sa Senado, yung mga senador, senadora na re-election. Alam naman natin kung sino yung mga senador na ito na panig kay Tatay Digong Duterte at panig kay PBBM, na hindi nga na iniisip na kung ano bang pwede nilang gawin para maiayos ang buhay ng ating mga kababayan. Ang sabi nga nila pumupustura na nga dahil nga sa darating na Oktubre, i-announce na magkabilang panig kung sino ang kanilang imamanukin sa senatorial ng 2024. Ang tanong nga, sino ba talaga ang tunay na opposition? Dahil naman alam naman natin ang unity team Marcos at Duterte yan pero wala rin tayo narinig dun sa kabila, yung kakamping na tinatawag o sinasabing mga dilawan. Wala din yata silang isasalang na magandang senatorial lineup sa kanilang 2025 senatorial election. Itong realidad na nangyayari sa ating bayan, kung talagang patuloy na puro pamumulitiko o pamumulitik ang ginagawa ng namumuno sa ating bayan, lalo na yung yung Pangil Duterte na alam naman natin na ang kanyang anak na si VP Inday Sara ay sinasabing magiging presidential candidate ng 2028, pero kahit malayo pa daw ito ay pumupustura na rin sila ngayon. So grabe talaga yung nangyayari na politikahan sa ating bayan na naisasantabi yung mga
pangangailangan ng ating mga kababayan kung paano nga mapapaunlad ng kanilang buhay, lalo na yung mga walang trabaho, walang makain at hindi hanap buhay dahil nga walang magbibigay sa kanila ng trabaho. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamachat kung saan talaga patutungo itong sinasabing awayan na Marcos versus Duterte.